Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Livito D. Baligod. Shinare niya ang isang post, pahayag ng Malacanang o Palasyo, PBBM opposes proposal to allow senators to attend sessions via online. Kaya sabi ni Attorney Baligod, anong pakialam mo sa proseso ng Senado? Separate branch of government sila. Agree. Kaya bakit ang presidente na dati-dati tahimik naman, bigla na lang nakisawsaw dito sa bangayan ng Brave 13 at saka SB 11. Anong dahilan niya? Bakit i-oppose niya ang pag-attend ng mga senador via online? Anong basihan? Yan ang tanong. Bawal ba sa konstitusyon ang pag-attend ng isang senator via online? Yun ang unang tanong. Meron bang provision sa konstitusyon na bawal? Palagay ko, wala doon eh. Kasi, nangyari na noon, panahon nung nakakulong si ex-senator De Lima, nakaka-attend siya via online. Nung panahon ng pandemic, nakaka-attend ang mga senador via online. Sa Kamara, according to Congressman Edgar Erese, ang mga kongresista, nakakaboto sila sa mga importanteng botohan via online. In fact, ito lang May 11, sa pagboto ng mga kongresista sa impeachment case ni BP Sara, sabi ni Congressman Erese, merong mga kongresista absent sa plenary, sa session hall, kailang nakaboto sila via online. Oh. With these considerations, ano naman ang dahilan? Bakit ayaw ng minority, bakit pati ang Pangulo nakikisawsaw na rin na wag, hindi pwede. Kaya nga na-isyuhan ng warrant of arrest ICC si Bato para hindi makaboto. Tapos, so, eto to, biglang nataranta ang Pangulo. Bakit nakikialam na siya sa sa proseso na entirely para sa Senado lang. Kaya tama itong si Attorney Baligod. Anong pakialam mo? Anong pakialam mo? Tingnan natin ang mga comments. Beijing, pakialamero at tupagin mo yung testing mo sa buhok. Ganun. Len Estrada, dictating the co-equal branch of government. Roby Hilongo, kasi in the end, baka ma-back to him, especially flood control, na trigger yan. Yan ang problema ngayon. Dahil kontrolado na ng Brave 13 ang Senado, lalo na yung flood control, nininervyos na ang mga members ng Maleta Gang. Kasi, excuse me, anytime from now, magsisimula na mag-resume na ang naantala. How many months na naantala na flood control investigation? Scandal is fair. So, ayun. Kaya nakikialam. So, ano ang deciding factor dito? Nakikita ko, dyan pa rin sa Senado,
Pinagdidibatihan lang muna. But, ganito, kailangan kasi ng 13. So, nagkataon nung nag-walk out yung nag-walk out yung minority, absent noon si Senator Escudero. Plus of course, Bato, the 11 lang. 11 lang yung Brave 13. Kung present sana si Escudero during that time, the 12 yung kung present lang si Escudero, 12 ang majority. Naiwan man si Soto, di 13. Mayroong quorum. Oh, pwede nang butuhan. Kaya, I believe, in the coming weeks, bubutuhan na yan. Yung present lahat, itong majority, 12, minus Bato. Meron at merong maiiwan na kahit mag-walk out ulit ang minority, at least may maiwan na isa sa kanila. Di maging 13. Yun, boom. So sana, madesisyonan yan sa lalong madaling panahon kasi delikado talaga. Nakikita mo, observation lang ito ha. Mayroong deliberate effort para buwagin ang Brave 13 sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso at sa pamamagitan ng ICC warrant of arrest. So effectively, wala na dyan si Bato. Susunod na, posible, Senator Bongo. Tapos dito naman sa Sandigan Bayan, yan, nasampahan na nila ng kaso si Jinggoy. Baka isusunod na nila itong sina Senator Villanueva and Senator Marcoleta. So umaasa, sabi ni Lacson, umaasa sila na within weeks mag-collapse ang Brave 13 sa pamamagitan ng mga kasong isinasampa sa Sandigan Bayan. Kaya ang solusyon dyan, ma-amend ang rules para, example, kahit nagtatago si Bato, go, nakakulong, kung sino man ang makulong, at least makaboto pa rin. Kaya importanteng labanan ito, yung electronic voting. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang tabangan na mo gero matok karon, so muna ni ang gero nga ang gihatag. So muna ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat. Duyo kumangkot ita. Abiki. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga og sa naghatag sa sin nga may tao dagit sa mong balay. Unta magpadayon ni ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan.
Oh. Lagi. So unsa ra ang trabaho ni kuya? Kuan ra, kanang extra ra. Kung walay mo hire, wala. So kuan lang gyud ba? Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gyud ika-afford nga ipakapalit sa yero. Mm. So salamat kaayo. Salamat po.